Amen po. Amen po, Pastora. Ay, Amen. sige po. Ayan, salamat po. Ayan, sige po. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Kukunin po natin sa aklat po ng Mateo 24, verse 14. At ang sabi nga po dito, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala na lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat na ikaw po ang Diyos, ang aming pinupurit, dinadakila ngayong oras na ito, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo, naroon ang aking mga kapatid. Puri God, ikaw po ay omnipresent God. Ikaw ay nasa lahat ng lugar, Panginoon. At sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, hayaan mo nga pong magministeryo sa bawat isa sa amin ang banal na Espiritu. Lord, use me according to your will, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon. Minister to my lips, to my tongue, Panginoon. At hayaan mo nga po, God, kung paano tinataas ko ang aking puso sa iyo kasama ng aking mga kapatid to purify us to your word, Panginoon. To enlighten us and to direct us, Panginoon, sa aming mga buhay habang andito kami sa mundong ito, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, sa kapanahon na ipapangaral ang iyong mga salita sa lahat ng panig ng mundo, Panginoon. At ito po ay yung tungkol sa iyong paghahari, Panginoon. Upang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo. At narito nga po, sabi nga po, darating ang wakas kung ang lahat po ng iyong mga anak ay tunay na nakarinig na. Kaya sa gabing ito, hayaan mo nga po, Panginoon, na ikaw ay maluwalhati maparangalan. Mangusap ka ayon sa iyong naisin sa iyong mga anak na narito sa loob. Purihin ka, Ama. Ikaw ang pinupuri namin dinadakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen, Lord. So, ayan nga po. Ang ating po title ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay ito po ay ang What is the Gospel of the Kingdom? Ano po? Ano daw po yung Gospel of the Kingdom? Ano daw po yung mabuting balita ng kaharian ng ating Panginoon? Ano po? Na kung saan ay makikita po natin na sabi nga po ay ano daw po ba yung mabuting balita sa kaharian ng Diyos? Kung ating po makikita, ang what is the gospel, ito po yung ating titingnan, ito po yung good news. Ano po? Kung saan ang kingdom ay nakikita po natin na ito pong kingdom ay divided in two words. Sabi nga po, ito po ay king at saka dome. King domain. Kung maibig sasabihin, pinaghaharian ng Diyos. Ano po? Dahil andun nga po, king domain. Ano po? Pag sinabi po natin kingdom, ay ang paghahari ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? So kaya nga po dito, sabi nga po dito, ang what is the gospel of the kingdom? It is the good news. Ito yung mabuting balita sa mga tao. That man will not be lost forever. Upang tayo po ay hindi matunay na mawalay sa Diyos. Through the kingdom, He will be restored. Ayun, no, na-restore po ang ating mga relasyon sa ating Panginoon back in the right relationship with God. Live a life that is pleasing to the Lord and fulfill the purpose of the man of who created by God. Ano nga po ba yung layunin ng ating Panginoon? Bakit tayo nilikha, mga kapatid? Di ba? Kaya hindi po tayo, minsan po ba na itatanong po ba natin sa ating sarili, ba't ba nga ako naandito sa mundong ito? Ba't ba ako naandito? Ba't ba ako nilikha ng Diyos? Tatanong po ba natin to sa ating Diyos? Kaya nga po, meron tayong mabuting balita upang tayo yung ating pagkawalay sa Diyos sa matagal na panahon, ito po ay nare-restore, na ibabalik sa ating original purpose ng ating Panginoon at yun po yung relasyon. Kung makita po natin, mga kapatid, sa aklat ng Genesis chapter 1, yung relasyon ng ating unang mga magulang, andun po na lagi nilang nakakaniig face to face ang ating Ama. But because of the kung saan ang kahinaan ng tao, nagkamali sila ng tuksuhin ng diablo, nawalay sila sa ating Panginoon, sa ating Ama. At yun ang gusto ng ating Panginoon sa panahong ito, na wag po tayong tuluyang mawalay sa Kanya. At andun nga po, ibigay, back right, yan, sabi nga, restore back in the right relationship with God. Live a life that is pleasing, mamuhay tayo ng kalugod-lugod at magawa natin ang layunin kung bakit tayo nilikha ng ating Diyos. Ano po? So, ito po yung bagay na kung saan ay gustong ipakita sa atin. Kasi, andun po pinakita ng ating Panginoon sa John 3:16. Sapagkat yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. O yung pagkawalay na yun, ipinadama ng ating Diyos Ama, na kung sa inumawalay po tayo nagkasala ang ating unang magulang, at sa matagal na panahon na tayo po inaalipin ng diablo dahil nagkaroon po tayo ng spiritual blindness, deafness, nabulag tayo, pero salamat sa Panginoon sa pagmamahal niya.
Binigay niya yung ating Panginoong Hesus para sa buhay po natin. Para nga po tayo mga kapatid, i-restore yung relasyon na yon. Ano? Para sa atin ng ating amang nawalay tayo. Sabi din po ng ating pong salita ng ating din po sabi nga po dito sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, yun po ang napakahalaga sa atin. Lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So lahat po baga tayo tumanggap na talaga. Na alam mo po natin, naunawaan po ba natin itong John 1:12 na ito? Lahat ng tumanggap at nanalig. Merong nananalig pero hindi tinatanggap sa kanilang labi, tinanggap pero hindi mula sa puso. Kaya nga sabi nga po dito sa verse na ito, pagtanggap na may pag-angkin. Inaangkin mo na talagang ikaw ay tumanggap sa nananalig sa anak ng Diyos. Lord, ayaw kung mawala ka, yung parang ganon, nagkaroon ka na isang bagay, halimbawa, isang tao, nagkaroon ka na isang bagay na pinakamimiti mo, tuwang-tuwa ka, ano? Halimbawa na lang, simple na gamit, ay halimbawa, cellphone bago, di ba? Tuwang-tuwa ka. Lord, ito po, salamat, yung bagang ayaw mo nang mawalay sa gadget na yun, pero iba yung sinasabing relasyon natin, i-restoration ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ano? When we receive Christ, natanggapin natin Panginoong Hesus. Sabi nga po dito, walang dapat yung bagay sa isip natin ay huwag tayong magsawa sa Kanya na kung saan ay andun nga lagi dapat mainit nating pinag-aaralan ang Kanyang salita gaya sa gabing ito. Salamat sa 22 participant, meron po tayo ngayon. Dahil ando po nakita yung init ng pagmamahal. Init na kung sa itinanggap natin nananalig sa Kanya. Ano yung inaangkin natin? Nasa puso ko si Jesus. Kailangan ko umatin ngayon ng gawain, makakapanalangin. Salamat, di ba? Yung mga testimony ng mga patestimony ng ating mga kapatid ngayon, di ba? Dahil mahal natin ang Diyos, nagtitiwala tayo, hindi tayo nahihiya. Yun ang ginawa ng Diyos sa aking pamilya. Yun ang ginawa ng Diyos sa akin sa araw-araw. Alam niyo po yung talagang pagising mo pa lang sa umaga, napupurihin mo na siya, dadakilain mo na siya. Hindi ka pwedeng tumayo sa iyong higaan o hindi ka pwedeng bumaba sa iyong kwarto o lumabas nang hindi mo nakakaniig ang lumikha sa iyo. Di ba? Dahil tinanggap mo ang ating Panginoon ang may pag-angkin. Lord, akin ka. Tinatanggap kita sa puso ko. Hindi ko sabagay sinasabi na kung saan huwag ba sa sumunod. Di ba? Parang mayroon minsan kasi particular na pag yung prayer of acceptance. Bayan po, pamilyar po tayo mga pastor dyan. Kasi sa mga bawat gawain, prayer of acceptance lagi. Pero yung iba yung acceptance, kapag talagang tinanggap natin ng buong puso na talagang Lord, huwag ka nang aalis, andito ka na, tinatanggap kita. Iba yung prayer of acceptance sa salabi lamang na kung saan ay yung andon na kung saan ay ating buong puso natin. Kasi naranasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay po natin. Ano? Kaya nga po yung pagmamahal na yon na kung sa unang pagtawag sa atin na atin sa mga himala, andun na lalo natin gustong makaniig ang ating Panginoon. Ano? Sabi din po dito, through the kingdom, sa pamagitan ng kaharian ng ating Panginoon, he will be restored back in the right relationship with God. We will be restored back ang right relationship with the Lord. So dapat hindi tayo maging huwag tayong maging rebelde sa Panginoon. Yun lang, hindi lang natugon yung ating panalangin, nagkaroon lamang ng sunod-sunod na pagsubok. Ayoko na, hindi na ako. Bakit hindi naman tinugon ang panalangin ko? Hinihingi ko pero ibibinigay sa akin. Bakit sunod-sunod ang aking mga ang aking mga problema? Kumbaga, hindi po dapat ganoon. Huwag po tayong maging rebelde sa Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Di ba sabi po yan sa Genesis chapter 1 verse 26. Di ba sabi ng ating Panginoon, let's create man according to our own image. Ano yung image na yun? Dahil ang Diyos natin Espiritu, ang image na sinasabi dito po ay yung kanyang karakter. Our God is a holy God. Our God is a righteous. Our God is a just God. Yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan, yun po yung wangis na gusto ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi nga po dito ay, yung kung saan ipinakita dito na kung sa through the kingdom, He will restore back a right relationship with God. Kumbaga ando na kung saan yung restoration na kung saan ay bring back the original. Yun po yung remember, we are created according to His image. So gumawa ng paraan ng Panginoon, restoration, bring back the original sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung saan, ito po yung kung saan ay pinakita sa atin, nilikha tayong kawangis niya. Sabi nga po dito, we have sinned and we rebelled against God. Nagrebelde po tayo before.
aminin po natin, and restoration back the original. Ano po, na kung saan makita po natin. Kung makita po natin, sinabi po ng ating Panginoon sa kay Propeta Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masubayan ninyong puso ay gagawin pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyo ang mabuti ang aking utos. So, ito yung iniaata sa atin ng ating Panginoon na sinabi ni Propeta Ezekiel. Ano? Live ako saan ay pinakikita, bibigyan tayo ng bagong espiritu. Kaya po tayo andito mga kapatid sa ating 23 participant dahil meron tayong espiritu ng Diyos o anak ngayon ni may gawain, tayo mananalangin, tayo po ay meron kang mabuting balitang marinig. Di ba? Yun po yung sinasabing tungtuning masunod din yung mabuti ang aking utos. Ano po? Kaya yun po yung dapat nga po nating makita. So, nakita nga po, sabi nga po dito, what is the gospel of the kingdom? Ang sabi nga po, dapat po tayo ay, ano yung ibig sabihin ng mabuting balita sa kaharian ng ating Panginoon? Dapat po tayo mamuhay, live a life that pleasing to God. Ano, mamuhay po tayo ng ayon sa nakapaglibigay kaluguran sa ating Panginoon. Hebrew 11:6, but without faith, it is impossible to please God. We must believe that He is rewarded for that who seek Him. Yung mga naghahanap sa Kanya. Ano? So, itong buhay po natin, bigyan po natin, sabi, without faith, it is impossible to please God. Kaya nga po binagantimpalaan, rewarded of them that who seek Him. Ano? Binibigyan ng gantimpala ng ating Panginoon ang naghahanap sa Kanya. Ano ang sabi po dito? Sabi po dito, ang pananampalataya ay katiyakan na may mangyayari sa ating inaasahan, paninindigan tungkol sa bagay na di nakikita. Ano po? Sabi nga po, for the genuine Christian, ang totoong Kristiyano, mga kapatid, the major motivating factor for all of life is the desire to please God, not man. The key to pleasing God is faith. Ano, ang pinakasusi natin para mabigyan natin ng kaluguran ng ating Panginoon ay ang ating pananampalataya. Ano po? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng sabi nga po dito ay ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ano po? Kaya nga po ito yung makita natin sa pakikinig natin ng salita ng Diyos at pagdalo ng ganitong gawain, nag-uumpisang lumago ang ating pananampalataya. Kaya nga po ito napakahalaga po sa atin. Ang totoong Kristiyano pa, sabi nga po dito, the major motivating factor for all of life is the desire to please God, not man. The key to pleasing God is faith. Makita po natin, di ba, ang ating mabibigyan ng please ay ang Diyos, hindi ang tao. Sa pag-aaral po natin, yung mga naandito po sa ating pong spiritual mentoring sa umaga dito. Di ba, nasa topic po tayo ng unang Samuel. Nakita po natin si Haring Saul. Ang kanyang binibigyan ng kanyang sarili ay yung kanyang kaluguran ay sarili niya at yung sasabihin ng tao. Nakalimutan niyang may Diyos na dapat yun muna ang bigyan niyang mabigyan niya ng please. Ano? Kaya nga po ayan nagkakawendang-wendang po yung kanyang pagiging hari. Ano po? Nawala yung anointing sa kanya. Bakit? Kasi sabi niya ginawa ko to kasi baka kasabihin yung pagsusunog niya ng mga handog na hindi dapat niyang ginawa. Kasi sabi nga niya, baka kasi magalit sa akin yung aking mga tauhan ko. Hindi niya iniisip yung bagay kalugod-lugod sa Diyos. Kaya po tayo, mga kapatid, sabi nga po dito, ang tunay na Kristiyano ay ang major motivating factor sa buhay po natin ay mahangarin po natin mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Kasi nga po ay yung sa ating pananampalataya, kasi nga po ang pananampalataya, katiyakan na mangyayari at inaasahan paninindigan tungkol sa mga bagay na di nakikita. Kaya nga po yung nga po sabi po dito, na kung saan ay kung saan ay pinakita doon sa Hebreo, but without faith it is impossible to please God, but must believe that He is the rewarded for them that He is who seek Him. Ano po? So yung po yung una nating dapat makita. What is the gospel of the kingdom? Live a life sa paglalim po natin sa ating Panginoon, mamuhay po tayo na nabigbibigay kaluguran ang ating Panginoon. Ano po? Ayan. And next po, what is the gospel of the kingdom? Fulfill the purpose of why God created us. Ano po? Dapat fulfill the purpose of why man created. Bakit po tayo nilikha ng Diyos? Sabi nga po, balikan po natin sa Genesis 1:28, pinarapraise po, ninaalak ko na lang po ito. Sabi nga po, to have a dominion at tayo ang mamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Binigyan po tayo ng authority ng ating Ama
para po tayo ang siyang mamahala. To have dominion, hindi po tayo ang dapat maalipinin, kundi tayo ang mamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ano, kaya lang po minsan, nanineglect natin na unahin ang ating Panginoon. Minsan, hanap buhay, which is hindi naman masama. Yung minsan ay yung mga ginagawa sa araw-araw, trabaho, binegosyo, na kung saan ay yun ang nagbibigyan natin ng kung saan ay pamamahala, nakakalimutan natin na tayo nilikha ng Diyos para pamahalaanan yung mga bagay na nilikha niya, hindi yung nilikha niya ang mag-aalipin sa atin. Ito po yung isa sa mga bakit mayroon tayong mabuting balita sa kaharian ng Diyos ay para magkakaroon po tayo ng fulfillment kung ano yung layunin ng Diyos, bakit tayo nilikha. Ano po? Sabi nga po dito, kaya tayo sa pagiging sa pagiging sa paglikha sa atin ng ating Panginoon, the greatest strategy o yung in life is the net death. Sabi nga po dito, the greatest strategy o kapahamakan sa buhay ng tao ay hindi kamatayan, but to live without purpose with wrong priorities. Kaya nga po, dapat makita po natin, mga kapatid, ano daw po ang pinakang greatest strategy o kapahamakan na kung saan ay sa isang tao ay hindi po yung kamatayan, kundi yung namumuhay na walang layunin at merong hindi tamang prioridad sa buhay niya. Ano po? Kaya nga po, ito po yung rampant sa mga taong walang connection sa ating Panginoon. Hindi ang Diyos ang pinuuna, kundi ang mga sariling mga kung saan ay nagpapalibang sa kanila mga kamunduhan. Ano po? Sabi nga po dito ng ating Panginoong Hesus, sabi nga po niya dito sa John 3:17. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kaya nga po yung strategy, sabi nga po dito, na kung saan ay yung kapahamakan na yon na kung saan ay yung sabi, the greatest strategy in life is not that, but to live without a purpose with the wrong priorities. Pero ang sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, kaya nga po tayo naandito sa panahong ito dahil punong-puno tayo ng pagkukulang panghamali, kailangan natin ang isilang na muli. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. At praise God, kaya po tayo narito mga kapatid, meron tayo, pinanganak na muli tayo sa Espiritu. Nakilala na natin ang ating Panginoon, na kung sa being a born again o sa pagkasilang sa atin muli ng ating Panginoon, tayo ay pinak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos, di po baga? May nagbahagi sa atin ng unang Diyos at ngayon patuloy pa rin tayong nababahagi na ng salita ng Diyos. Okay, ako po ngayon nagbabahagi ng salita ng Diyos, pero meron din po, nagme-mentor din po sa amin na kung saan ay yung po ay nagpapatuloy at nagpapatuloy. Kaya yung may mentor na sa amin, ibinabahagi ko din po sa iba. Ano po? Kaya nga sabi, being a born again, ipinanganak na muli sa pamagitan ng salita ng Diyos, may nagbabahagi sa atin ang salita ng Diyos, kaya tayo ay isinilang na muli. Sabi nga po dito sa Matthew, sabi po dito sa Mateo 13:19, ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi nag-akakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabing daan, dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. So, ito po sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, dapat yung pusong yan ay maging fertile soil, maging matabang lupa, hindi kung saan ay parang naging tigang, hindi parang kung saan ay yung binhi na salita ng Diyos ay sa matigas na lupa o nasa tabing daan na kung saan tinuka ng ibon, sabi po yun ng parable. Ano po? Kaya nga ang sabi dito ay yung kung saan ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi nakakaunawa nito ay katulad ng binhing nahasik sa tabing daan. Kaya nga po yung pagbabasa natin, pakikinig sa ganitong mga fellowship, ito po yung patuloy tayong hinahasikan ng mabuting balita ng ating Panginoon, walang iba kundi yung binhi. The Word of God. The Word of God is the seed that is planted in our heart. The seed has the life of God in it. Naisulat ko po baga ito? Ang binhi. Okay, hindi ko na isulat, hindi ko na i-type. Sabi po dito, the Word of God, ang salita ng Diyos, is the seed. Ito yung binhi that is planted in our heart. The seed has the life of God in it. So, yung salitang ito na ating pinagninilayan lagi, ito po ay may buhay. Dahil ang sabi nga po ng ating Panginoon, di ba? Kanyang mga salita, na kung saan ay ito po yung binhi, kung saan ay sinabi ng ating ng John 1:1 na kung saan ay salita. Malinaw po nating
nakikita dito sa sinabi ng ating ni Juan na kung saan ay sabi nga po sa John 1:1. Yan po, alam ko po, alam na po ito ng mga kalingkod ng Diyos. Ano? Sabi nga po dito, at pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Di po baga? Kaya, the word of God is the seed that is planted in our heart. The seed has the life and God in it. Ano? Kaya nga po ang sabi sa 14, naging tao ang salita at siya nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan, kadakilan, puspos ng pag-ibig at katapatan. So, yung binhi nyo na kung saan ay naging tao at yung binhi na nating nababasa at naririnig at napapakinggan na ating pong na-meditate, ito po siya mismo ang ating Panginoon na kung saan ini-infiltrate sa nilalagay sa ating mga puso upang sa gayon yung salita ngayon ay maisambuhay po natin. Makita sa atin yung binhi yun, makaipamunga po sa atin, makita po sa atin na ito ay na lumalago. Kaya sabi nga po dito, kaya dapat ang salita ng Diyos ay inaalagaan, kinukultivate sa puso po natin mga kapatid. This is the meaning of the parable na kung saan yung mga binhing nahatid sa nalaglag sa batuhan, na kung saan ay naandun sa dawagan, na kung saan ay doon sa tinuka ng ibon. Sabi nga po, ito yung salita ng Panginoon. The word of God is the seed that is planted in our heart. The seed has the life of God in it. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay inaalagaan, kinukultivate sa ating puso, minemeditate. Ano po? Kasi nga po, yun yung magbabago sa atin. Yun po yung maghuhubog sa atin. Yun yung nagre-restore sa atin. Yung kung anong purpose ng Panginoon, bago tayo nilikha, hinubog tayong kawangis niya, kawangis sa katwiran, kawangis sa kabanalan, kawangis sa pagiging matuwid, at andun po na kung saan ay tayo nga po ay patuloy na kung saan ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na maging kawangis niya. I-restore yung relationship, i-restore yung wangis na kung saan ay inagaw ng dyablo sa panahon ng ating mga magulang. Pero salamat sa Panginoon. Sabi nga po, it is by grace we have been saved. Diba? Sabi nga po sa Efeso 2:8 and 9, hindi sa mabuting gawa natin, kundi sa grasya ng Panginoon tayo po ay ngayon ay naliligtas na. Dahil nga po sa salita ng Panginoon. Ano? Yung sabi nga po dito, ang nakikinig ng salita ng Diyos ngunit hindi nakakaano-ano nito ay gaya ng mga binhing nahasik sa tabing daan. Dumating ang masama at inagaw, nahasik sa kanilang puso. Mga kapatid, huwag na po nating ipaagaw ang bawat binhi ng salita ng Diyos na nahasik sa ating puso. Hayaan po nating makultivate yun. Hayaan po nating lumago yun. Hayaan po natin na kung saan ando na kung saan alagaan po natin, inorture po natin yung mga salita ng ating naririnig sa mga tagapagsalita, yung salitang nababasa natin, at nakakarinig tayo ng small still voice ni God, ay andun po na kung saan ay panghawakan po natin yun. Ano po? Kasi po makukuha natin, maririnig natin yung salita ng munting tinig ng ating Panginoon kung tayo nga po ay nababago, napapakinggan natin kung saan ay tayo meron ng malalim na relasyon sa Kanya. At yun po yung patuloy na kung saan tayo magiging banabalik ng ating Panginoon ang pagiging kawangis niya. Ano po? So, dito po ay yung ibig sabihin, the seed is the word of God. Ang binhi ay ang salita ng ating Panginoon. Ano po? Kaya pangalagaan po natin yung binhi niya na asik sa atin araw-gabi. Bukod pa yung ating talagang napapakinggan pa sa Facebook. Huwag na po tayo makinig ng huwag tayo masyadong magtagal sa mga TikTok, sa mga kung saan ay mga video-video, pagtutuan natin pansin ay may mga nagsishare ng salita ng Diyos, pero piliin din po natin. Yung kung saan ako din po, nakikinig din po ako, pero pag sabi ko parang hindi tama, okay, scroll, iba. Dahil bibigyan naman tayo ng Diyos ng discernment, anak, parang hindi maganda yon. So, pipiliin po natin yung mga bagay na kung saan tayo po ay tunay na yung puso po natin ay makukultivate ang salita ng ating Panginoon. Okay, ang sabi po dito, ano daw po mangyayari sa atin? What will happen if you are born in the kingdom of God? Unang-una, nakita po natin, ano magaganap sa atin kung tayo isinilang na muli? Sabi nga po, isinilang mula sa ating Panginoon, we will not continue sinning. Pag tayo po ay andyan na ang salita ng Diyos ay nag-cultivate na sa puso natin, sa buhay natin, hindi na po tayo magpapatuloy sa pagkakasal. Kahit munting kasalanan ay atin na po na kung saan ay hindi na po natin gagawin. Ano? Sabi nga po dito sa 1 John 8:9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At sabi nga po dito, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala.
Ano po, mga munting bagay na kung saan ay talagang magpapaalala sa atin. Ano po, like for example, kumbaga sa maliit na bagay puwede na ba tayong pagtiwalaan? Kasi yung sa maliit na bagay puwede tayong pagtiwalaan sa malaking bagay. Minsan po may temptation, yung sa 'pag kumbaga'y nakikita ko dito na kung saan ako nagwawalis-walis, dito sa bahay, may mga barya-barya, may mga lima-limang piso, ay yung pagdadagdagutin ko ilalagay ko sa puwede naman yung dagdag mo sa pamasahe pero hindi ilalagay ko yun sa mga lalagyan na kung saan ay para kung saan ay, kumbaga sabi, "O puwede mo yung pamasahe," mabubulong sa'yo, "O puwede mo idagdag sa pamasahe." Pero ire-remind ng Panginoon salita ng Diyos dahil tayo nga po nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita natin ang pinagtitiwalaan sa maliit na bagay ay pagtitiwalaan sa malaking bagay, 'di ba? Kung halimbawa yung mga ₱5, ₱20 madadampot mo, hindi ko ilalagay sa aking wallet, ilalagay ko yun kung saan dapat paglagyan sa loob ng bahay, dahil hindi akin yun. So yun po, maliliit na bagay. Kaya nga tayo, we will not continue sinning. Dahil maliit na bagay na yun, kasalanan yun dahil hindi naman iyo. Kaya nga po, ang tinanggap ng Diyos bilang anak ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Mga kapatid, baka meron tayong akala ninyo, ay sabi, wala naman nakakakita. Tao, hindi nakikita pero si Lord kitang-kita tayo. Kaya nga tayo hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yung bagong buhay natin na galing sa Diyos, na Ama natin, hindi maaaring magpapatuloy sa pagkakasala. So ito po yung magaganap sa atin pag tayo ay isinilang sa kaharian ng Diyos. Ano po? Kaya nga po yung sinasabi ng ating Panginoon na sa kanyang panalangin itinuro sa atin ng mga unang kanyang mga alagad na sinabi ng ating Panginoon, Lord, turuan niyo nga po kaming manalangin. Anong sinabi ng Panginoon do'n sa Lord's Prayer? Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, kagaya ng kaharian mo diyan sa langit. 'Di ba? Mapapasa atin ang kaharian ng ating Panginoon kung tayo magpapatuloy sa kanyang sa pagpapatuloy na kung saan sinusunod natin ang mamunting butil ng salita ng ating Panginoon. Yung kaharian sa langit ay mararanasan natin dito sa lupa sa pamamagitan ng ating koneksyon sa ating Ama. Ano po? Kasi po, may dalawang klase ang kasalanan, mga kapatid. Two kinds of sin. Sin of commission and sin of omission. Pag sinabing sin of commission, yung puro kasalanang hayagan o lantad. Like take for example, sa mga nangangalunya, kita yan ng bawat kapwa. O yung bagay nagnanakaw, pumapatay, yun. Yun po yung sin of commission. At yung pong sin of omission, taong alam na dapat gawin pero di ginagawa. Kasalanan ng pagkukulang niya. Yun po yung sin of commission. So, sa dalawang klaseng ito ng ating na ito pinakita kinds of sin, parehong hindi dapat nating mangyari sa atin. Ano? Sin of commission, kasalanang hayagan. Sin of omission, taong alam na dapat gawin pero di ginagawa. Like for example, alam mo na dapat kang manalangin bago every now and then. Kailangan mo makipagniig lagi sa ating Panginoon. Kailangan mo mabuti sa iyong kapwa. Kailangan mo na kung sa basahin ng kanyang salita pero hindi mo ginagawa at tamad ka. Yun ang sin of omission. Na kung saan iniatas na nga ng ating Panginoon na magbasa ng kanyang salita, di ba? Sabi nga po sa Joshua 1:8, wag mo kaligtaang basahin ang aklat na yun, dili-dilihin mo araw-gabi, di ba? Yun po yung sinasabi na kung saan, pero hindi mo ginagawa. Na kung saan sinasabi nga po ng maraming salita ang ating Panginoon, alalahanin mo ang Diyos, lumikha sa iyo habang ika'y bata pa, 'di ba? Sabi yung mga sinasabi ni Haring Solomon, napakagandang balik-balikan. Ang aklat ng mga awit, ang aklat ng kawikaan, aklat ng mga ngaral, dahil ito yung buhay natin sa araw-araw na realidad na dapat nababago po sa atin. Ano? Kaya nga sabi ni Haring Solomon, ito lang ang masasabi ko, sundin mo ang aking mga utos. Sabi nga po niya, ito ang katungkulan ng tao. Dahil tayo po hayag man o lihim, mabuti masama, ipagsusulit natin sa ating Panginoon. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Yung bagong buhay na galing sa ating Panginoon, hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Ano po? Kaya mumunting bagay, pag sinabing sin, sin talaga yan, kasalanan talaga yan. Yung sin of commission, kasalanang hayagan, sin of omission, taong alam na dapat nang gawin pero hindi ginagawa, kasalanan ng pagkukulang po natin. Ano po? Kaya makita po natin, mga kapatid, ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Dito po sa sin of omission, sabi nga po dito, yung taong kung alam natin na dapat gawin pero hindi natin ginagawa. Ang supporting verse po natin dito sinabi ni Santiago o ni James 4:17, kung alam ng isang tao ang mabuti at dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. 'Di ba? Ito po yung sinasabing sin of omission
may dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. At yun po ay nagpaalala kaya nga pinagpaalala si Santiago dito, kung alam ng isang taong mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala. 'Di ba pagkakasala yun, sin of omission po yun. So kaya nga dapat po natin na kung saan ay isuko natin sa Diyos ang lahat nating mga pagkukulang at pagkakasala. At 'pag isinuko natin yan, "Lord, sa iyo na po ito, baguhin mo ako." Yun po bagang yung puso natin sinabi natin sa Holy Spirit, "Lord, Holy Spirit, mag-minister ka po. Mag-minister ka sa dila ko, mag-minister ka sa puso ko. Ikaw po maghari sa buhay ko, na hindi na ako, kundi ikaw na." 'Di ba, yung gano'n po yung sinasabi. At kung natin susundin yung mga bagay na iyon, andun ang pagpapala ng pagsunod mula sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin aklat ng Deuteronomio chapter 28, yung pagpapala at sumpa ng ating Diyos, 'di ba? Yung po pinagpapakita kung saan ay biyaya sa atin, binibigay sa atin, iniuutos sa atin ng ating Panginoon. At yun po ay dapat maunawaan natin. Kaya nga sabi nga po, may pagpapala sa pagsunod at may pagpapalo sa pagsuway o sumpa. Kung atin pong babasahin ang aklat ng Deuteronomio chapter 28, napakagandang basahin din po yan. Nagpapaalala sa atin ng biyaya sa atin ng ating Panginoon kung tayo po ay laging sumusunod. Another thing, number 2, sabi nga po dito na kung saan ay sinabi nga po dito na kung saan na what will happen if we are reborn in the kingdom of God. So number 2, we will start loving God. Sabi nga po mag-umpisa na tayo na kung saan na mahalin ang Diyos, loving His word, and the brethren, ang ating pong kapwa. Ano? We will start if we are, sabi nga po dito, we will start na kung saan na what will happen if we are born in the kingdom. Dahil tayo naman po talaga isinilang na muli, di pa baga? Kaya dapat mag-umpisa na tayong malumalim na pag-ibig sa Diyos. At andun nga po, we'll start loving God and loving His word and the brethren, ang ating po mga kapwa. Ano sabi ng unang 147? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Sabi din po sa Matthew 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Di ba? Yung 10 commandment ng ating Panginoong ibinigay kay Moises, ginawa na lang pong dalawa ng ating Panginoong Jesus. Sa Mateo 22:37. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ano po? So yun po, we will start loving God and His word at ang brethren, ibig sabihin ating kapwa. Another thing, paano daw po tayo, kung sa being a born again, kapag sinilang na muli po tayo, ay what will happen if we are born again the kingdom? Ayan, sorry. Number 3, we will start knowing God in truth. Maunawaan po natin, makilala po natin ang ating Panginoon in spirit and in truth. Ano? John 4:7, ano? Sabi nga po dito, sabi ng ating Panginoon na kung saan subalit dumarating na nga ang panahon na yun na nga, na ang mga tumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan sapagkat ganyan uri ng pagsambang kinalulugan ng Ama. Ano? Hindi po sa mga bagay na nakikita natin, kundi sasambahin natin siya sa Espiritu, Spirit and in truth, na kung saan iniuutos po sa atin ng ating Panginoon. Ano? Nagkakaroon ng design na makilala, lalo ang ating Panginoon, lalo kung bagay sabi nga po yung pong ating alam ngayon, mga kapatid, ay mas kakaunti pa sa hindi natin alam. Sabi nga po, ang nagkakaroon ng design na makilala ang Panginoon at lalo pa siya na kung saan habang nakikilala natin ang ating Panginoon, masigit na gusto natin paglingkuran siya ng buong puso. Ano po? Kasi nga po, dahil mahal natin ang ating Panginoon, nakadedicate tayo sa Kanya at yun po ang magaganap. Yun po ang nangyayari. Gaya nga po sa akin, sa kaliwalhatian ng Diyos. Kanina nga po, meron po kaming community service na ginagawa. 6 o'clock, maalis po kami dito. Pero daladalas po ako kasi meron po akong pagtuturo sa bata sa school, na kung sa dalawang section, yung E12. At sabi ko nga ngayon na kung saan ay ngayon pong panggabing ito na kung saan ay kailangan pong maibahagi ang salita ng Diyos. Ano po, na ngayon po nag-commit po ako para magbahagi ng salita ng Diyos. So, pero pag ginagawa mo pala yung mga bata, kapatid, wala kang kapaguran. Pero maaga kang gumising sa umaga para doon sa community service. Tapos nagturo ko sa mga bata na kung saan ay praise God dahil ang mga bata ngayon, dati pag tinuturuan mo makukulit, maingay. Pero ngayon natuturuan sila, nasasabihan mo na sila, sabi mo, sasabihin mo na kumbaga sa umpisa, medyo makulit kasi bago pa lang. Pero ngayon, pag sila tuturuan na sila, pag dumating na si teacher patawag ko sa kanya. Wala na magsasalita, lahat nakaupo na, 30 minutes lang tayo, dapat nakasipir ang bibig. Ngayon natuturuan na sila.
Pag pumasok ka na, nakaupo na sila, makikinig na sila. Kasi 30 minutes lang sinasabi ko sa kanila. 30 minutes lang ito, kaya kailangan yung attention nyo, ako lang magsasalita, pag ako'y nagtanong, saka lang magsasalita. Praise God, natututo na po sila. At nakikilala nila ang ating Diyos kung sino siya sa kabataang gulang. Kasi nga po, yun yung aming tinuturo ngayon, na yung SBEC, Elementary High School Values Education, sabi ko nga po sa kanila, ito hindi religion ha, kasi meron po mga na kung saan, sabi ko, ang pagtuturo natin ng SBEC ay yung relasyon natin at yung ating karakter ay maging kagaya ng ating Diyos. So, pray ng ating Panginoon, meron na po silang nababago at madalis na po silang maka-memorize ng ating mga memory verse na kasabay ng pagtuturo kung ano ang mga dapat gawin sa kanila. So yun po, we will start knowing God in spirit and in truth. Ano po, another thing na sinasabi nga po dito sa ating pag-aaral na number 4 ay we will be a passion. Magkakaroon po tayo ng mapagmahal na mananampalataya ni Jesus na bilang ating Panginoong Jesus. We will be passionate believers of Jesus Christ as the Christ. Magkakaroon na po tayo yung puso natin ay matututunang magmahal sa ating kapwa. Sabi ng unang 151, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang mga anak. So, dapat magkaroon din po tayo ng passion sa kapwa natin, respeto, paggalang sa kapwa natin, whatever na kung sino man yung taong yan, nilikha din yan, Diyos yung lumikha sa iyo at lumikha sa kapwa natin ay iisa. Kaya magkaroon po tayo ng pagmamahal, respeto. Ano po? Yun po ang isang bagay na makita natin, yun yung wangis na gusto ng ating Panginoon na kung saan, bakit tayo nilikha. Ano po? Ayan. Ayan. Number 5, we will overcome the world. Mapagtatagumpayan natin ang mundo. Sabi nga po ni Juan 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanglibutan at magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? We are overcomers. We are victorious Christian. We are overcomers, tayo ay mananagumpay. We are born in the kingdom. Isinilang na po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya yung pagkasalita ng ating Panginoon, yun ang panghahawakan lang lagi natin, mga kapatid. Ano po? Ayan, napapahaba na po yata ako. Ayan, ito po na last. Ano po? We will be protected from evil one. Yan, di pa maganda to mga kapatid. Kung tayo po ay na kung saan ay sinilang na muli, na nandun ang proteksyon ng ating Panginoon. Alam natin, unang 5:18, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. O di ba? Ito lang naman ang kaaway natin dito sa mundo eh. Yung dyablo na yan. Kaya nga po yung minsan nadidistract tayo, kaya nga minsan natetempt tayo. Wala namang mag-tempt sa kundi ang diablo lang na ginagamit minsan ng tao. Kaya po, ito yung dapat makita natin mga kapatid. Na sa pagiging born again po natin, na tayo po ay kung saan ay isinilang na muli, kung ano ang magaganap sa atin, kung tayo ay lagi nakikinilang na muli sa kaharian ng Diyos, ang pang-anim, we will be protected from the evil one. Kung hawakan po natin ito mga kapatid, tayo po ay puprotektahan. Kagaya nga po rin share ng ating kapatid kanina, na kung saan yung tatay niya ay nakumbagay bonus na buhay, pero salamat, andun pa rin po na nag-survive pa rin. Kaya kasi tayo ay may ama tayo. Diyos natin ay kung saan ay tayo po yung iniingatan. Na andun kanyang intervention, andun yung kanyang pagtugon sa ating mga hiling at siyamo. Kaya po mga kapatid, sa buhay po naman natin, nawa po, sa gabing ito, meron po tayong nakuha. Meron po tayong nanamnamin na kung sa pagiging isang anak ng Diyos o pagiging born again po natin, ay andun na kung saan ay tayo po ang kanin natin at kung saan ito po yung mangyayari sa atin. Na tayo po ay nilikha ng Diyos na kawangis niya at yung sa pagiging sinilang na tayo sa kaharian ng ating Panginoon, na andun na po na hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. At nandun nga po na kung saan pagpapatuloy tayo, mahalin ang Diyos, mahalin ang kanyang salita at ang ating kapwa. Andun nga po na kung saan ay maunawaan po natin na kung saan ang Diyos ay dapat natin sambahin sa Espiritu at katotohanan. At andun nga po na maging passionate, mapagmahal po tayo. Sinabi po yan kasi na kung saan ay be passionate. Sabi po we will be passionate, mapagmahal na mananampalataya na si Jesucristo na kung sa Mesiyas po natin. And then ito nga po, we will overcome
mapagtatagumpayan po natin ang mundong ginagalawan natin dahil hindi naman itong ating pansamantala lang tayo na andito, hindi ito ang mundo natin. Tayo ang mga ating pong mundo ay nasa kalangit at kaharian ng ating Panginoon, and we will be protected from the evil one. Ano? Alam nating ang anak ng Diyos, tayo po yan ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. So, salamat po sa Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po, O Diyos, sa sandaling ito, O God, na kung saan kami nga po, O God, ay iyong mga tinawag mula sa karamihan. Pinagbigyan mo ng pagkakataon na kami mamuhay sa mundo na ikaw po ang nanghari namin, O God. Ikaw nga po ang Diyos kung saan nagtuturo sa amin habang kami andito sa mundo, maranasan po namin yung kaharian mo diyan sa langit ay maging kagaya maranasan po namin sa pagiging anak mo, O God. Kaya salamat po sa gabing ito sa bansang Pilipinas at sa ibang oras sa ibang bansa. Nawa po ang iyong mga anak nangusap ka ayon sa iyong naisip kalooban, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa 27 participant. Ikaw nga po ang patuloy na magpala. Ikaw nga po ang Diyos na mag-uusap. Ikaw nga po ang Diyos na sumaimin. Sa pangalan po na ayong Panginoong Hesus, kami nga po ay makapamahinga dito sa bansa ng mapayapa, na ando na kapayapa ang nagmumula sa iyo, God. Maraming salamat po, God, as we commit ourselves unto you, being your children, and you are our God. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lamang po ang aming pinupurit, dinadakila, binibigyan ng kalwalhati at parangal. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.